Samantala pagdating sa mansyon, umiiyak ng malakas si Connor at umalingaw-ngaw yon sa buong mansyon. Gumugulong siya sa sahig ng sala, pinapalong carpet gamit ang mga kamay habang walang tigil ang pag-iyak. Namumula ng kanyang mukha tuloy-tuloy ang pagagos ng mga luha. "Gusto ko kay Daddy! Dalhin niyo ako kay Daddy!" Sigaw ni Connor, paus ng tinig sa sobrang iyak. Nakatayo si Rosario sa tapat ng hagdan. Mahigpit na nakahawak sa sentido na kumikirot. Kita sa kanyang mga mata ang pagod. Magulo ang buhok at talatang litong-lito. Pinagmamasdan niyang anak na may halong galit, inis at kawalan ng magawa. "Connor, sinabi na ni Mommy sa'yo, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan si Daddy. Hindi niya kayang bigyan ng magandang buhay." Pilit pinapakalma ni Rosario ang sarili, ngunit nanatiling matigas ang tono. Lalo namang lumakas ang iyak ni Connor. Tinitigan niyang ina, puno ng galit at sakit ang mga mata. "Mahal ako ni Daddy. Hindi ako sinisigawan ni Daddy gaya ni Mommy." Parang isang matinding sampal ang mga salitang yon kay Rosario. Napahinto siya sa paghinga. Marahang siyang lumapit at lumuhod sa harap ng anak. "Anak, makinig ka kay Mommy. Hindi masamang tao si Daddy. Pero gusto lang ni Mommy ang pinakamabuti para sa'yo." Umatras si Connor, lumalayo sa kanyang ina. "Kung gusto ni Mommy na pinakamabuti, bakit masama si Mommy kay Daddy? Bakit laging malungkot si Daddy?" Hindi na nakasagot si Rosario. Sa kaibuturan niya, alam niyang totoo ang sinabi ng anak. Pero ang kanyang pride at paninindigan bilang ina hindi siya hinayaang magpatalo. "Tama na, Connor." Sa wakas ay tinahas ni Rosario ang boses. "Kapag ipinagpatuloy mo yan, hindi ka nabibigyan ni Mommy ng bagong laruan." Ngunit mas lalo lang naging magulo si Connor. Tumakbo siya sa sofa, tumalon at iyakap ang unan, habang lalo pang humahagulhol. "Wala akong pakialam! Si Daddy lang ang gusto ko! Ayoko kay Mommy!" Umupo si Rosario sa sahig, nakatingin sa anak habang nangingilit ang luha. Tinakpan niyang mukha ng dalawang kamay, ramdam na wala na siyang lakas harapin ang sitwasyong ito. Sa apartment ni Noah, nakaupo si Noah sa maliit na sala. Nakatitig sa tasa ng kape sa mesa. Lumulutang ang isip niya. Paulit-ulit na bumabalik ang mukha ni Connor na tinatawag siya habang dinadala palayo. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit alam niyang kailangan niyang magpasya. Mabilis na pumasok si Martha sa sala. Baka sa mukha matinding pag-aalala. "Noah, totoo ba na aalis ka? Papuntang Canada?" Dahan-dahan siyang tumango. "Oo ma, sa susunod na linggo ko aalis." Umupo si Martha sa tabi niya, matalim ang tingin sa anak. "Bakit kailangan mo pang pumunta doon? Bakit hindi ka nalang maghanap ng trabaho dito?" Umiling si Noah, mapait ang ngiti. "Ma, alam mo na, hanggat may impluwensya si Rosario, wala akong pagkakataon. Sarado na sa akin ang lahat ng pinto dito." Malalim na bumuntong hininga si Martha. Pilit pinipigil ang emosyon. "Pero si Connor, Noah, iiwan mo siya? Kailangan ka ng batang yon." "Dahil kailangan niya ako, kaya aalis ako." Mahina ngunit matatag ang boses ni Noah. "Kapag nanatili ako dito, anong maibibigay ko sa kanya, ma? Ni descending tirahan, wala. Hindi solusyon ng iwanan mo siya." Nagsimulang lumuha si Martha. Mawawala kay Connor ang tanging taong talagang pinagkakatiwalaan niya. Yumuko si Noah. Ramdam ang pagkapira-piraso ng puso, ngunit nanatiling matigas ang paninindigan. "Wala na akong ibang pagpipilian, ma. Hindi ito tungkol sa gusto ko. Tungkol ito sa kailangan kong mabuhay." Mahigpit na hinawakan ni Martha ang kamay niya. "Noah, makinig ka sa akin. Hanggat nandito ka, may pagkakataon ka pang ipaglaban si Connor. Kapag umalis ka, binibigay mo siya ng buo kay Rosario." Marahan niyang inalis ang kamay mula sa pagkakahawak ng ina at tumayo mula sa sofa. Panalo na si Rosario, ma. Nasa kanyang lahat pera, kapangyarihan, impluwensya. Ako wala. Kailangan ni Connor ng higit pa sa pagmamahalang. Tumayo rin si Martha. Halos punit ang tinig. "Kaya mo ba talagang iwan si Connor? Anak mo siya, Noah. Anak mo." Pumikit si Noah, pilit na pinipigil ang guilt na bumabalot sa kanya. "Ma, pakiusap. Huwag mo nang gawing mas mahirap. Aalis ako sa susunod na linggo." Naiwan si Martha na nakatitig sa likod ng anak habang papasok to sa kwarto. Luhaan at walang magawa. Sa mansyon ni Rosario, palakad-lakad si Rosario sa loob ng kanyang silid-aklatan. Baka sa mukhang matinding pagkabalisa. Hindi siya makapag-focus sa kahit na ano, kahit sa kasal na magaganap kinabukasan. Kumalabog ang pinto sa kamarahang pumasok si Carlo.
Pasensya na, Rosario. May sasabihin ako sa'yo. Maingat na wika ni Carlo. Huminto si Rosario sa paglalakad at tinitigan ng kanyang assistant ng matalim. Ano na naman, Carlo? Bahagyang yumuko si Carlo bago nagsalita. Narinig ko na alis si Noah papuntang Canada sa susunod na linggo. Napahinto si Rosario, tila natigilan ng tibok ng puso. Ngunit kaagad niyang pinilit na magpakita ng matatag na anyo. Hayaan mo siya, malamig niyang sagot. Kung gusto niyang umalis, wala akong pakialam. Pero paano si Connor, miss? Maingat na tanong ni Carlo. Masyado siyang malapit sa ama niya. Kapag umalis na si Mr. Noah, masisirang loob ng bata. Maring pinipigil ni Rosario ang pag-uumpisang nagusbong na emosyon. Ayos lang si Connor, ina niya ako. Kaya ko siyang alagaan na mag-isa. Ngunit sa kaibuturan niya, alam ni Rosario na hindi madaling kalimutan ni Connor ang ama. At kahit ayaw niyang aminin, ang imahe ni Noah na malayo sa kanya ay nagbibigay ng kakaibang puwang sa kanyang puso. Sa isang marangyang restaurant, nasa isang sulok ng restaurant si Gibson, ang lalaking pakakasalan ni Rosario bukas. At kaharap niya, ang isang batang babaeng nakasuot ng pulang bestida, mahinang nagtatawanan ng dalawa, nag-uusap na tila may lihim na itinatago. Hindi sinasadyang makita sila ni Noah na dumadaan doon upang maghatid ng ilang dokumento para sa isang sideline na trabaho. Nung una binalak niya ipagwalang bahala yon, ngunit na makita niyang hinahaplos ni Gibson ang kamay ng babae sa parang masyadong malapit para sa simpleng kaibigan. Napakunot ang kanyang noo. May kutob siyang masama. Lumapit siya, nagtago sa likod ng makapal na kortina. Honey, sigurado ka ba na wala siyang hinala? Tanong ng babae, malambing ang tinig ngunit may halo. Umismit si Gibson. Sobrang abala si Rosario sa bata at sa negosyo ng pamilya. At isa pa, sobrang tiwala niya sa akin. Ang mahalaga, pakasalan ko siya bukas at magiging maayos ang lahat pagkatapos nun. Naningkit ang mga mata ng babae. Maayos? Anong ibig mo sabihin? Lumapit pa si Gibson, mas binaba ang boses, ngunit malinaw pa rin ang nadinig ni Noah. Kapag hawak ko ng buong akses sa yaman ng pamilya niya, aayusin ko kagad ang diborsyo. Alam mo namang hindi ko siya gusto. Pera lang ang habol ko. Uminit ang dugo ni Noah, noon pa man hindi niya gusto si Gibson. Ngunit hindi niya nakalang ganito kalupit ang hangaring ito. Mabilis niyang kinuha ang phone sa bulsa at binuksan ang voice recorder at sinimulang italang kanilang usapan. At si Connor? Tanong muli ng babaeng tinutukoy ang anak ni Rosario. Wala akong pakialam sa batang yon. Kapag naging sagabal, ipapasok ko na lang sa boarding school. Ang mahalaga, malaya akong makakasama ka. Walang pakundangang sagot ni Gibson. Napangiti ang babae sa kahinalikan si Gibson sa pisngi. Ang talino mo talaga, baby. Sa apartment ni Noah kinagabihan, nakaupo si Noah sa kanyang maliit na sofa. Hawak ang cellphone. Paulit-ulit niya pinapakinggan ang recording na kinuha niya. Bawat salitang lumalabas mula kay Gibson ay mas nagpapatatag sa kanyang pasya. Hindi pwedeng palampasin ito, mahina niyang bulong. May bahid ng pag-aalilangan sa kanyang dibdib. Alam niyang dahil sa sirang relasyon nila ni Rosario, maaaring hindi siya paniwalaan ito. Ngunit alang-alang kay Connor, kailangan niyang subukan. Nanginginig ang daliri niyang nag-type ng maikling mensahe. Rosario, may mahalaga kang dapat pakinggan. Huwag mo sanang baliwalain ito. Inattach niya ang voice recording sa pinadala sa number ni Rosario. Pagkatapos nakatitig lamang siya sa screen naghihintay ng sagot. Sa mansyon ni Rosario, nasa kanyang opisina si Rosario, pilit na tinatapos sa mga papeles bago ang kasal bukas. Ngunit paulit-ulit bumabalik sa isip niyang mukha ni Connor na umiiyak kaninang hapon. Biglang nag-vibrate ang kanyang phone. Mensahe mula kay Noah. Nanigas ang ekspresyon niya. Sandali siyang nag-atubili bago binuksan ang mensahe. Nang mabasa ito, napakunot ang noo niya. Ano na naman to? Mahina niyang usal. Saka pinindot ang play sa voice recording. Habang tumatagal ang pakikinig niya, unti-unti namumutla ang kanyang muka. Nanginginig ang mga kamay niya. Humahagok ang paghinga. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Gibson, bulong niya, garalgal ang tinig. Nag-uumapaw ang luha sa kanyang mga mata. Hindi matanggap ni Rosario na lalaking pinagkakatiwalaan niya ay pera lamang ang pakay. Nanginig ang kamay niya na tumawag kay Noah. Bakit mo ito pinadala sa akin? Matalim ang boss ni Rosario. Ngunit halata ang bakas ng pangamba. Tahimik ngunit matatag ang sagot ni Noah. Dahil karapatan mong malaman kung sino talaga siya. Ayoko masadla ka sa maling kasal. Bakit kita paniniwalaan? Malamig at may halong panilibak na tugon ni Rosario. Kung gusto kitang sirain, hindi ko na sana ito pinadala. Pero ginawa ko dahil nagmamalasakit ako. Lalo na para kay Connor. Hindi mo pwedeng hayaang mapasok sa buhay ng anak natin ang kagaya niya. Hindi nakasagot kagad si Rosario.
May katapatan sa tinig ni Noah na nagpayanig sa kanyang damdamin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Sa wakas ay bulalas niya, halos pabulong. Putulin mong kasal. Mabilis sa tugon ni Noah, mas mabuti nang mapahiya ka ng isang araw kaysa magdusa ka habang buhay. Kinabukasan, dumating ang araw ng kasal, ngunit bago magsimulang seremonya, ipinatawag ni Rosario si Gibson sa malaking sala ng mansyon. Malamig ang ekspresyon at matalimang titig niya. Ano yun, sweetheart? Para kang tense, bati ni Gibson na may peket mapagkanwaring ngiti. Tinapon ni Rosario ang phone sa mesa sa harap niya. Pakinggan mo. Nagugulo ang kinuha ni Gibson ng telepono at pinindot ang play. Nang marinig ang sariling boses, agad pumusyaw ang kanyang mukha. Rosario, may papaliwanag ko. May papaliwanag mo ba kung paano mo ko lolokohin para sa pera at kung paano mo aalisin si Connor sa buhay mo? Singhal ni Rosario. Tumaas ang tinig. Lumapit si Gibson, ngunit tinaas ni Rosario ang kamay upang pigilan siya. Kanselado ng kasal na ito. Lumabas ka sa bahay ko. Bago pa ako tumawag ng pulis. Wala nang nagawa si Gibson kung hindi yuko at umalis. Daladalang kanyang nabuwag ng masamang plano. Naiwan si Rosario sa sala, magkahalong ginhawa at kirot sa puso. Ngunit alam niyang tamang kanyang naging pa siya. Sa apartment ni Noah, abala si Noah sa pag-impake para sa pag-alis niya sa susunod na linggo nang may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, bumungad si Rosario. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, mahinang kanyang tinig. Wala ka nang kailangan sabihin, maikli ngunit mabigat ang tugon ni Noah. Sigurado ka ba na aalis ka pa rin? Tanong ni Rosario, malamig pa rin ang tono. Kahit na anong mangyari, aalis ako, wala rin ako silbi dito. Sagot ni Noah. Tumango lang si Rosario tahimik nang umalis ng kanyang apartment. Hapon at madilim ng langit nang lumabas si Rosario mula sa kanyang opisina. Mabigat pa rin ang dibdib. Matapos kanselahin ang kasal nila ni Gibson, mabagal ang kanyang mga hakbang papunta sa kotse na nakaparada sa gilid ng kalsada. Hindi niya namalayan na may isang itim na kotse na dahan-dahang lumapit. Mula sa kanyang likuran, napadaan doon si Noah at napansin ng kakaibang kilos sa sasakyan. Unti-unti itong bumibilis ang direksyon tuwid na patungo kay Rosario. Rosario, mag-iingat ka, sigaw ni Noah, habang mabilis at tumatakbo palapit. Napalingon si Rosario, kitang pagkalito sa kanyang mukha. Ngunit huli na, mabilis ng kotse at ilang metro na lamang ang layo. Sa isang iglap, tinulak siya ni Noah papunta sa gilid ng bangketa. Ang katawan ni Noah tumama sa kalsada. Napasigaw si Rosario at bumagsak sa gilid ng bangketa. Malakas sa pagkakabangga ng ulo niya at unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Ang itim na kotse ay mabilis at tumakas sa parang walang nangyari. Sa ospital, tahimik ang kwarto maliban sa mahinang tunog ng makina na sumusubaybay sa tibok ng puso ni Rosario. Nakahiga siya doon, walang malay. Napapalibutan ng mga aparatong medikal. Sa isang sulok nakaupo si Connor sa kandungan ni Noah. Hindi mapigil ng batang pag-iyak. Basa na ng luhang kanyang pisngi. Daddy, hindi gumigising si Mommy. Bakit ayaw niyang magising? Humikpi si Connor, nanginginig ang tinig. Sinaplos ni Noah ang ulo ng bata, pilit pinapakalma ito kahit na siya naman iwasak ang kalooban. Natutulog lang si Mommy, Connor. Kailangan niyang magpahinga para gumaling kaagad. Ayoko po magkasakit si Mommy. Gusto ko po gumising na siya ngayon. Mahigpit siyang niyakap ni Noah. Pangako ni Daddy na gagaling si Mommy. Maghintay lang tayo ha? Tumango si Connor, ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng luha. Sa labas ng silid nakatayo si Martha, ina ni Noah. Kasama si Carlo, halata sa mukha na matandang matinding pag-aalala. Paano nangyari to? Halos pabulong na tanong ni Martha. Huminga ng malalim si Carlo. May galit kay Rosario, ang gumawa nito. Iniimbestigahan na namin kung sino. Umiling si Martha, puno ng lungkot. Bakit parang puro sakuna na lang? Bata pa si Connor. Hindi niya dapat dinaranas ito. Bumukas ang pinto at lumabas si Noah. Buhat si Connor na nakatulog na sa pag-iyak. Mataman niyang tinignan si Carlo. Hanapin mo kung sino may gawa nito, kahit gaano katagal o kahirap. Gusto ko siyang mahuli. Padiin ang boses ni Noah, tumango si Carlo. Nagsimula na kami, asahan mo, gagawin namin ang lahat. Bahagyang tumango si Noah sa dinala si Connor sa waiting area. Kinabukasan, namumugtong mga mata ni Connor nang magising. Nakita niya si Noah na nakaupo sa maliit na sofa, nakatitig sa bintana. Daddy, hindi ka natulog? Pausta tanong ng bata. Lumingon si Noah at pilit nang umiti. Ayos lang si Daddy. Kumain ka na ba? Umiling si Connor. Ayoko pong kumain. Gusto ko lang na magising si Mommy. Lumapit si Noah at lumuhod sa harap ng bata.
Magigising si Mommy pero kailangan mong maging matatag. Malulungkot siya kapag nalaman niyang hindi ka kumakain. Napayuko si Connor at maya-may tumango ng marahan. Kapag kumain po ako, mas bibili siyang magising? Tumango si Noah. Kahit na may bigat sa kanyang puso. Oo, Connor, gusto ni Mommy na maging malakas ka. Sa kabila ng lungkot, sumama si Connor kay Noah papunta sa cafeteria ng ospital para mag-almusal. Habang kumakain, bigla siyang nagtanong, Daddy, hindi ka aalis, hindi ba? Ayoko po na mag-isa. Hindi kagad nakasagot si Noah. Parang tumusok sa puso niyang tanong. May plano siyang umalis ng bansa, ngunit sa nakikita niyang kalagayan ni Rosario at Connor, pakiramdam niya'y naglalaho ang lahat ng iyon. Hindi na aalis si Daddy. Nandito lang ako para sa'yo, sagot niya sa huli. Napatingin si Connor sa kanya, may pag-asang mga mata. Pangako, ngumiti si Noah, ngunit mabigat ang ngiting yun. Pangako, Connor. Walang pagbabago sa lagay ni Rosario. Araw-araw dinadala ni Noah si Connor sa silid nito at doon lang nakakaupo ang bata. Hawak ang kamay ng kanyang ina. Daddy, kantahan natin si Mommy, baka marinig niya. Pakiusap ni Connor isang araw, natigilan si Noah. Hindi pa siya kumakanta sa harap ng ibang tao, lalo na sa ganitong sitwasyon, ngunit hindi niya kayang tanggihan si Connor. Mahina niyang inawit ang kantang madalas kantahin ni Rosario kay Connor. Noong maliit pa ito, sumabay si Connor sa mahinang tinig. Hindi inalis ang tingin sa mukha ng kanyang ina. Mommy, naririnig mo ba kami? Kumakanta kami ni Daddy para sa'yo. Wika ng bata, puno ng pag-asa kahit na walang tugon. Nagpatuloy si Noah sa pag-awit, umaasang may milagrong magbabalik ng malay ni Rosario. Makalipas ang ilang oras, dumating si Carlo na may mabigat na balita. Nalaman na namin kung sinong umupa ng itim na kotse. Si Gibson ang may pakana, napasinghap si Martha. Demonyo talaga ang taong yon. Paano niya nagawa ito? Marinang pagkakakuyom ng kamao ni Noah. Siguraduhin mong mahuhuli siya. Kahit sino pang nagtanggol sa kanya, kailangan niyang pagbayaran to. Tumango si Carlo. Inaayos na namin. Sa loob ng kwarto patuloy pa ring hawak ni Connor ang kamay ng ina. Umaasang may bahagyang paggalaw na magbibigay sa kanya ng pag-asa. Mommy, gising na po. Ayoko pong iwan mo ko. At sa isang sulok nakayuko si Noah. Taimtim na nananalangin at umaasang may natitira pang oras sa kanilang panig.